katandaan mo, sa kabila ng katandaan mo, Joshua, ito yung bilin ko sa'yo, no? Hinahabilin niya pa po yung mga possession, ano, yung mga pagmamay-ari ng mga ng mga land po na kanilang paghahati-hatian, yung mga natitirang land sa promised land po na pinagdalan sa kanila, no? No matter how much we have done in our Christian life, there will remain much to do. Katulad ng no, ng sinasabi ni Lord kay Joshua, kahit na gaano ka pa katanda, kahit ano pang sitwasyon mo, may mga matanda nga na hindi nakikinig sa bata. Meron namang tumatanda na pabata, 'di ba, paurong. Merong mga tumatanda na wala namang kinakatandaan. Meron namang matanda na daw sila kaya ayaw na nilang makinig sa bata. Amen? But this situation po, na tayo, nagkakaroon tayo ng katandaan as a Christian, po, tumatanda tayo and we cannot stop that. But as we live, no, piniremind tayo ng Lord dito na mag-grow din tayo. Mag-grow din tayo, no? Hindi lang yung age natin ang nag-grow, nag-grow din yung mind natin, yung growth natin spiritually, especially po, no? Kaya, kaya dito, habang may natitira tayo, no? As we grow up, as we get older, kailangan yung mga remaining time natin sa mundong ito maging kapaki-pakinabang, no? Maging angkop kung bakit tayo nabubuhay, kung ano ang ating purpose. Sabi niya doon, no, sa English, there remain very much land yet to possess. No? So, sinasabi niya doon that sabi niya doon, while there is still much to do, there can be satisfaction in partial inheritance sa mga pamana, yung mga possession na pagkakaloob ng Panginoon sa kanilang mga angkan. So, God want to press on. No? Madalas, pinipress tayo ng Lord na may mga gagawin pa. Come on. 'Di ba? Come on, tayo ka diyan, anak. May mga gagawin pa, may mas mahalaga pang dapat nating gawin, no? Kaya kaya purihin po ang Panginoon kasi dito talagang God is pushing us talaga na magawa pa natin hangga't may panahon. Hangga't may panahon, pinipress tayo ng Lord yet to be possessed, sabi niya. Kasi yung land po, yung land na pagmamay-ari po nila sa pinuntahan nila ng mga Israelita, gusto niya yon na mahati-hati at mababasa po natin yun sa dulo. So sabi niya John, what the land was to Israel, yun yung pinaka nila, Jesus to us, we are the possessed all of Him. And to keep pressing on to have all of Jesus. Tayo wala na tayong land na katulad nila na paghahati-hatian sa promised land. But as the word said sa point na to, tayo yung possession ng Lord. Tayo yung pagmamay-ari ng Diyos. Kaya nga wala tayong ibang isa-serve sa Lord kundi yung sarili natin maging hain na banal sa harapan ng Diyos. Amen? Wala na tayong katulad nila Joshua, nahahati-hati ang mga lupa para sa tribes ni ganito, sa tribes ni Ruben, sa tribes ni Gad, 'di ba? Katulad ng pag-uusapan natin. So dito, parang pinaunawa lang ng Diyos sa akin na anak, kung ikaw ang possession ng Diyos, 'di ba? How much of Jesus do you have? Ito yung mga tanong na iniaano ng Lord. How much of the Bible do you possess as yours? 'Di ba? Gaano kalawak yung ini-spend time mo sa Lord, no? Kung ikaw ay pagmamahal ng Diyos, gaano kalaki yung pagmamahal mo sa Diyos, pagtitiwala mo sa Kanya? Do you walk in the blessing of lending other to Jesus Christ? 'Di ba? Ikaw ba ay naglalakad sa mga pagpapala lang o pagpapahiram sa mga tao at hindi sa Panginoong Jesus? 'Di ba? Or naglilingkod ka lang ba dahil sa mga answer prayer mo? 'Di ba po? Ito yung pinapaunawa ng Lord na sa sa pagtagpo natin sa Panginoon po na na-meet natin ang Diyos. Na-meet na din ba natin yung gusto ng Panginoon na lahat ng pamilya natin makakilala sa Panginoon? Or mas busy tayo sa ibang bagay at hindi tayo nakapokus
sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Kaya dito, si Joshua pinapaalalahanan, anak, matanda ka na. Kailangan mong gawin to, ganyan, di ba? Di ba tayo po, pag matanda na tayo, di ba? Pag matanda ka na, yan nga, katulad nung kay Ate Elena, ipapamana mo sa kapamilya mo yung mga ari-arian. Amen? Di ba? Doon ka talaga una sa pamilya. Hindi ka lalabas sa pamilya. Di ba? Sa pamilya ka unang magpapamala ng mga bagay na to. At dahil they are God of people, they are people of God, ipapamana sa kanila yung mga possession na pinagkaloob ng Diyos sa promised land, no? Bago pa mawala siguro si Joshua. Amen? Kaya ipinapaalala to sa kanya ng Panginoon, no? So dito makikita natin na the land that remained to be occupied is described. So makikita natin sa verse 2 and 6, katulad ng binasa ni Nanay Andrea kanina, ang lupaing ito ay nalalabi pa sa mga lahat ng lupain ng Filisteo at lahat ng Jezreo. Mula sa Sihor na nasa tapat ng Ehipto hanggang sa Akaron, dakong Hilaga, ayan po, hanggang 6, ano po, hindi ko na po uulitin yung pagbabasa. Dinescribe lang po doon yung mga remaining mga land pa na pwedeng ma-occupy, na pwedeng masakop nila. Amen? Ito pong pinag-uusapan natin ay tungkol sa mga pagmamay-ari na ibabahagi sa lahat ng tao ng Panginoon na nakarating sa Promised Land sa pamumuno ng tapat na lingkod na si Joshua. Amen? At dito, makikita natin from the beginning, di ba, nagpamana na sila noon sa paghahari pa lang ni Moises, di ba, sa pamumuno pa lang ni Moises, talagang inihahati-hati na po nila ang mga pagmamana na to, na dinivide po, ano, ang mga inheritance sa 9 tribes, na 9 and a half the tribes of Manasseh. So, 9 and a half, ano po, na pinag-ano sa tribes, sa, ibig sabihin sa grupo, di ba, sa grupo ni Manasseh. Amen? So, land allotment east to the Jordan, sa verse 8 to 13, na po, the land to be divided on the east side of the Jordan River. So makikita niyo po doon yung half tribe ni Ruben, no, sa Reubenites dito sa English, and the Gadites receive their inheritance which Moses has given to them. So kung ano yung minilin ni God kay Moses before, is the same thing, hindi nagbago yon, na binilin din kay Joshua kung paano niya ipaghahati-hati ang remaining lot na ipapamana sa people of God, sa lahat ng tribes, sa lahat ng mga pinuno, no, at namumuno nung panahon na yon. Amen? So dito po, makikita natin, no, sa 14, the unique situation of tribes of Levi. No? Bakit sinabing unique ang Levi? Wala silang mana. What? Bakit unique? Eh, wala nga silang mamanahin, tapos sasabihin mo, Beverly, unique. Alam niyo kung bakit? Kung ano ang kabahagi nila? Only God. Mag-serve kay Lord. Diba? Yun lang. Wala silang part ng loop. Saglit lang po. Amen. Praise God. Para hindi po tayo mahirapan, isi-share ko po sa inyo yung mapa. Ano po, dito sa aking phone. Para makita niyo po, ano, yung description ng paghahati-hati po ng kanilang mga mana na land. Okay. So, ito po yung mapa. Ayan. Makikita niyo po, ano, ito yung east sa Meneses. Ito yung kanilang land. Na po, sa banda naman dito sa baba, ito yung kay God. No? Tapos sa pinakababa po, ito makikita nyo, katabi ng ano, ito yung kay Ruben. No? Sa tribes ni Ruben. Ayan po, yan. Yan po yung mapa. So, ito po yung kadugtong ng mapa. Ayan. So, dito makikita nyo po, ayan, yung kay God. Ayan yung kay God. Ito yung kay Ruben. No? So, makikita nyo doon yung part na ng Moab. Amen? So, ayan po, ano, yung pinaka-part lang na yung dinidescribe dito sa pinag-uusapan natin, ano po,
na nahirapan si nanay basahin sa 15 hanggang 23. Ayan po yung mga portion ng land. Ito yung kay Ruben, no? Yung kay Gad, no? At saka po yung sa tribes na nila Meneses, no? Sa east, sa bandang east yung kanila Meneses. No po. So yan po yung kanilang part na pinaghati-hatian na part po. Ito yung topic natin dito sa Joshua 13. Pinakita lang po yung mga inherit nila, no? Minsan ano, 'pag naisip natin sa mundo, sa buhay natin, bakit ba tayo pinapamanahan? 'Di ba 'pag mamamatay na, 'di ba yung ating mga magulang, 'di ba? 'Di ba personal po ano, sa ating buhay, gano'n. Personal tayo na pinapamanahan ng ating mga magulang at part din ng mga pamilya natin. Amen? So, dito sa panahon natin, kailangan nga natin ngayon ng mga legal documents, no, para sa pagpapamana ng mga lupain. Amen? Kapag ikaw ay asawa, 'di ba? Hahanapan ka ng marriage contract kung totoong asawa mo nga siya, 'di ba? Pag ikaw naman ay anak, syempre nakaano na 'yun sa will and testament. Kaya minsan ang mga magulang, 'di ba, para hindi mag-away-away yung magkakapatid, no po, sumusulat na sila ng last will and testament para maibahagi yung mga part ng kanilang mga lupain, no? Para i-honor po ng attorney. Amen? Ganun yung panahon natin. Pero yung panahon lang po nila noon, sinasabi lang, no? Sa pamamagitan ni Joshua, no? Sa utos po ng Panginoon sa kaniya, mula pa kay Moises hanggang sa pamumuno ni Joshua, yun po yung naging ano niya, yun yung binigay sa kanya na karapatan ng Panginoon, ano po, na bilang leader ng people of God na iniligtas at naidala sa promised land. Yun yung pagpapahayag niya na pinaghati-hati nila. But then, ano po, makikita natin na at the portion of Reuben, may portion sila Gad, may portion po, may portion si Gad, may portion po ang mga tribes ni Manasseh, no po? Pero mapapansin niyo dito, ang tribes ng Levites ay wala, no po? Ang sinabi po doon, sabi niya, but the Levites, sabi niya dito, so verse ano po tayo? Last verse po, 33. Sabi niya, more on the inherit of the Levites, but to the tribe of Levi, Moses had given no inheritance. So, hindi sila binigyan ng pamana. The Lord God of Israel was their inheritance. Amen. Sino may gusto dito ng lupa? 'Di ba? Pero wala kang Diyos. 'Di ba po? Wala silang lupa, pero ang kanilang pamana ay si Lord God ng Israel was their inheritance. Parang ako po, mas gugustuhin ko na lang si Lord God kasi if I have Lord, I have everything. Amen? 'Di ba? Hindi ko nahangarin yung mga pera na yan. Hindi ko nahangarin yung mga lupa na yan. I have my Jesus. I have all what I need. 'Di ba? Bakit ko pa kakailanganin yung mga yan? Bakit pa ako maghahangad ng mga ganyan kung meron akong Diyos na magsusupply sa akin? Yes, resources yung mga lupa, resources sa mga pera, but God is my source. Ba't ako mag-aalala? Amen? 'Di ba? Kahit maging kabilang ako ng lipi ng Levi, I am so honored. 'Di ba? Na mapaglingkuran ng Diyos. 'Di ba? Na source ng lahat. Hindi ko kailangan na, 'di ba? Ang Diyos ang source ko, siya magbibigay ng resources ko. 'Di ba? Hindi ako aasa sa mga pamana, 'di ba? Kaya purihin ang Panginoon, ano po. Sa mensaheng ito, makikita ninyo kung gaano kapalad ang mga Levites, ano po? Sa inherit na tinaglay nila. Maaaring hindi sila, pero lahat ng lupain na 'yon pwede nilang mapuntahan. They are so free, 'di ba? Free lang sila na mapuntahan yung lugar ni Ruben, 'di ba? Malaya silang mapasok yung lugar ni Gad. Bakit? Because they are the Lord God of Israel, people of Lord God, 'di ba? Dahil sila ay tao ng Diyos, lahat 'yun. Kahit pa sa kanila 'yun, pwede nilang mapasok at sila lang ang, 'di ba? Sabi ko nga po sa inyo, sila lang yung nagbibitbit ng ano, ng yung ano, yung parang bahay ni Lord, ano mga tawag doon, covenant, yung ano na tawag doon? Yung kaban ng tipan ng Panginoon. Sila lang ang may karapatan na Yung Ark magbuhat of the doon. Covenant. Yes, yung Art of the Covenant, sila lang ang may karapatan na maghawak doon. Hindi pwedeng hawakan kahit ng mga ibang tribes. Sila lang ang may karapatan at binigyan ng karapatan na humawak doon, umawit sa Panginoon. Di ba? Napakapalad nila.
'Di ba napakapalad ng Levites. Akala ba ninyo dahil naririnig niyo 'to na wala silang mga part ng lupa, hindi 'yun mahalaga. Kasi pwede naman nilang mapuntahan lahat ng lupang ibinahagi sa lahat ng mga tribes. Pero they are so blessed kasi yung mga tao na 'yon maglilingkod sila sa Diyos because of the Lord God. 'Di ba? Ang nagsabi noon sa kanila. 'Di ba? Pero yung kaya nilang gawin, hindi pwedeng basta-basta gawin ng mga tribes. 'Di ba? Yung mabuhat nila yung kabanantipan, hindi sila pwede. 'Di ba? Pero sila pinagkalooban na magkapag-serve sa Lord God. Amen? Kaya makikita mo dito, sabi niya, no? Kaya ganun din tayo. The Lord God of Israel was their inheritance as He had said to them. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Amen? So makikita niyo dito in Joshua 13:14, we are told that the Levites had no land for an inheritance, but instead, they had the sacrifice for Israel brought to God. No? They also received a greater inheritance than that. Katulad ng sabi ko, God Himself. 'Di ba? Ang Diyos, 'di ba? God Himself is their inheritance. 'Di ba? Bibigyan kayo ng lupa, sige sa inyo na. Oh. Pero wala kang Diyos. Mahirap 'yan na makuha mo man ang lahat. Sabi nga kapag ikaw ay walang Diyos, 'di ba? Wala ka pa rin. Pero ganun pa man dito, no, ini-emphasize lang that even if they don't have, no, God Himself is their inheritance. That is the greatest inheritance. At ganun din tayo mga kapatid. Pinahayag sa bagong tipan na, no, sa mga verses na yan, that the Lord God of Israel was their inheritance. In this sense, if there's any tribe that Christian are spiritually connected to, it is the tribe of Levi. No? Kung merong mga tao daw na connected at malapit sa puso ng Diyos, yun yung mga Levi. We also called priest. Tayo din po tinawag na priest. No? Sabi po sa 1 Peter 2:5, hallelujah. Ayan. 1 Peter 2, verse 5, para sa bagong tipan po, sabi niya, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Na tayo rin po, we inherit and have a special inherit in the Lord. Mababasa niyo rin po yan sa Ephesians 1, na po, na pinahayag niya that we also, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon po na maging bahagi ng kanyang kaharian. Amen? Na maging tagapagmana mula, sabi niya, kay Pablo na apostol ni Hesus Kristo, kaloob, sabi niya, para sa hinirang ng Diyos at tapat na sumasampalataya kay Hesus Kristo. Amen? Kaya sa Colossus 1:12 po, makikita nyo rin, hindi ko na po babasahin. And sa Peter 1:4, makikita nyo, tayo din po pinagkalooban ng Panginoon na maging bahagi tayo ng kaharian niya. At maging tagapagmana tayo. As a matter of fact, sabi nga po, ginawa pa tayong templo ng Panginoon. Kung atin pong nalalaman. So, as He had said to them, sabi niya, many of us are dissatisfied with our place before God. No? Marami sa atin ang hindi nasasatisfied. Na po? We wish He could have given us something different. And we can even get bitter towards God about this. Nawa po matagpuan din natin yung kaibahan. At matanggal yung ating mga bitterness kung tayo ay hindi nakakakuha ng mga bagay na gusto natin sa mundong ito. Because sabi nga niya, the primary, ang pinakamahalaga na answer po, to ourselves as a priest, bilang puno, bilang tagapamuno, sabi niya, is to understand that our real inheritance is God Himself. Hindi man natin nakukuha yung ating mga gusto sa buhay, naaabot natin yung meron yung iba. Pero nawa daw po, ma-realize din natin, katulad ng mga Levi, na ang ating pinakamahalagang mana sa mundong ito, yung mamana natin yung kingdom of God because of God Himself. Amen. Purihin po ang Panginoon,
na dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ, no, we are inherit din, no, yung buhay na walang hanggan at matatagpuan natin yon, no, the only Jesus Christ na kinikilala natin as our Lord and Savior. And God Himself is enough. Sabi nga, if we have Jesus in our life, we have everything we need. Purihin po ang Panginoon. Let's bow our head. We thank you, God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, God the Father. Sa mensahe pong ito, Ama, na patuloy mong ipinapahayag sa amin na hindi mahalaga ang lahat ng mana sa mundong ito. Kung ikaw naman, Panginoon, ang magiging mana namin. Kung ikaw, Panginoon, ang magiging Lord of King, Panginoon ng aming buhay. Ikaw ang source ng lahat ng bagay sa mundong ito. At naniniwala kami, Ama, if we have you, we have everything we need. Hindi namin kailangan ng ibang mana sa mundo. Dahil aanhin namin ang manang ito kung mapapahamak naman kami, Panginoon. Kaya po, puri-puri ka namin, Panginoon, na pinagkatiwalaan mo ang bawat isa. Na makilala ka namin, na sambahin ka namin, na mapagkatiwalaan kami na maging templo ng iyong banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, lagi ka naming mapaglingkuran ng may katapatan. Lagi ka namin, Panginoon, masamba ng totoo, Panginoon. At masamba sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri ka namin. Matutunawa kami, Panginoon, na bigyan ng importansya na ikaw ay sapat na. Dahil ikaw ay tapat. Your grace is sufficient. Hindi kami mangangailangan. You are our shepherd. We lack nothing. Dahil ikaw, Panginoon, ang magliligtas sa amin, magbibigay ng pagpapala sa amin, nagmamahal sa amin, magpo-protection sa amin, magpe-preserve sa amin, Panginoon. Mag-guide sa amin at magbibigay ng direksyon sa amin. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. On how you instruct Joshua, we thank you, Panginoon, na pinapaunawa mo sa aming lahat, Panginoon, that you are our source. At ang lahat ng pinapahalagan namin sa mundo ay walang higit, Panginoon, na magiging mas mahalaga higit pa sa'yo. Dahil ang lahat ng ito ay resources lang. But you are the source. Ang trabaho namin, Panginoon, ang pamilya namin, mga mahal namin sa buhay, they are all resources, Panginoon. But you are the source. You are the life and eternal life. In mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. We thank you, Lord. Amen. Praise God. Ayan, amen po. Sino po ang sasalo kay Nanay Andrea? Ako po. Sabi nga po pala ni Sister Andrea, sabi niya, Pao, Kuya Pao, ipasa ko sa iyo yung presider. Maraming salamat po. Then, nag-reply po ako. Sabi ko, sige po, nasaan? Um, Sister Beverly, nasa iyo po ba yung pagiging presider po? Hindi ko po alam kasi yung mga information na nilagay niya kanina eh. So, wala pa po akong nare-receive para po sa presiding. Ay, pero nasa ano po yun, di ba? Nasa I-send ko po daily sa inyo. devotion. Opo. Sige po, sige po.